In other words, Pilipinas, hindi po niya trabaho yan. Trabaho po yan ng presidente ng Pilipinas. Unless nga, na hindi tayo na-inform na may bago ng presidente. Gago! Kaya tuloy, yung ilang mga kababayan natin ang naiisip, eto ba'y panunuhol? Or baka naman loyalty check. Check pala, check. Sa madaling salita, parang nacha-challenge. Macha-challenge ngayon etong si Pangulong Marcos dahil pinagkatiwalaan siya ng Iglesia ni Cristo na hindi niya pahihintulutan ang impeachment. Stand na pumoprotekta sa ating Vice Presidente, ito po ay magandang galaw. Kasi dito talaga natin malalaman kung, Mr. President, are you still in control of our country or si Romualdez na? Kasi nga, ngayon nga lang makikita ninyo, tila nag-loyalty check. Bagong issue na lumabas ito, yung impeachment ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Meron ng pangalawa ngayon, nilusob na mga komunistang grupo ang Kamara at nagbigay na ho sila ng bagong isa pang impeachment complaint. Pero nagsalita po ang Iglesia ni Cristo. At sinabi po na hindi sila susuporta at sila po ay against at sila po ay magtitipon-tipon upang kontrahin ng impeachment. Nako po. Panoorin po natin ito Panoorin po natin at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit tila nasa gitna ang Iglesia ni Cristo sa issue na ito. Okay? Panoorin po natin at buksan natin ang ating mga mata. At mamaya mga kababayan, ipapakita ko sa inyo na talagang nayayanig na ang Kamara at nayayanig na ang Malacanang dahil po sa galaw na ginawa po ng Iglesia ni Cristo. Pasok! Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda patay na tayo dyan. magsagawa po ng rally. Ayan na. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon. Ninervous yung iba dyan. Ano dyan, pabor? Pabor sa impeachment? Hindi. Easy. Patapusin natin. Ng Pangulong Bongbong Marcos. Uy, pabor daw kay Bongbong Marcos? Easy. Patapusin natin. Na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Yan ang tama. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal nag-oorganisa sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Alam nyo mga kababayan, ni-research ko po ito. Yung nagkaroon pala nung mga nakaraang administrasyon na nagrally ang iglesia at talagang naparalisa nila ang Metro Manila. This time, uulitin na nila. Sigurado ako, mas marami na ito ngayon. Siyempre, habang tumatagal ang populasyon, dumadami. At siyempre, mga kaanib nila, yung pamilya, dumadami rin. Kaya sa tingin ko, mas marami ngayon. Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin, na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no
to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po natin Correct. unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yo. Hindi po ang impeachment. Correct. Dapat maintindihan niyo. At dahil dyan, saludong-saludo kami sa inyo, Iglesia ni Cristo, sa inyong gagawin na yan. At ako'y naniniwala na may punto kayong sobrang-sobra. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, etong impeachment na ito, etong mga ginagawa kay BP Sara Duterte ay isang diversion. Isang diversion ito sa mga tunay na issue ng ating lipunan. Asa na napunta yung PhilHealth? Asa na po napunta yung mga tulad yung mga ilang toneladang gold, yung Maharlika Fund na hindi natin alam kung ano na nangyari, at iba-iba pa na mga issue na dapat napagtuunan ng pansin. Sa matter of fact, mga kababayan, ang pinaka-importante sanang pansinin ng ating mga mambabatas ay yung lintik na flood control project na yan. Yan po dapat ang talagang pinagtutuunan. Kasi, alam nyo, ito hindi na natin matatanggal yan sa isipan ng mga Pilipino na ang ating Pangulo ay nagsabi na merong 5,500 na flood control project at kinabukasan, binaha ang buong Metro Manila. At after noon, ano sinabi? Kasi daw nasira ng nabangga ng barko whatsoever. So kitang-kita natin na talagang wala na. Iniwan na ang tunay na issue. Pangalawang issue, yung pagmahal ng presyo ng bawat pagkain, lalong-lalo na po ang mga basic supply, ika nga ng ating mga kababayan, sobrang taas na ho. Hindi na ho mapigilan ng pagbulusok nito, pangat ng pangat. And yet, ang pinag-aaksaya ng panahon ng Kamara ay walang iba kundi ang sirain ng ating Vice Presidente. Ngayon, ito mga kababayan, kanina, pinag-uusapan namin ng Banateros ito at saka ng ilang mga kasamahan namin dyan sa istasyon. At pinag-uusapan nga namin, bakit kaya? Bakit kaya sinabi nila na sila po ay sumasang-ayon at sumusuporta sa statement ng ating Pangulong Marcos? Alam nyo, napakaganda po nun. Huwag po nating isipin na sila po ay nagpe-playing safe. Hindi ho. Napakaganda nun kasi malalagay sa kamay ng ating Pangulo kung magkaroon ng impeachment. Sa madaling salita, parang nacha-challenge. Macha-challenge ngayon etong si Pangulong Marcos dahil pinagkatiwalaan siya ng Iglesia ni Cristo na hindi niya pahihintulutan ang impeachment. Kasi kung wala siyang binitawang ganon, ang pag nagbitaw ang Iglesia ni Cristo ng we are against impeachment, ang dating lamang po nun, sumasali sa politika ang Iglesia ni Cristo. Hindi ho magandang tignan, maaaring maging partisan ng datingan. Pero ito, ang sinasabi ng Iglesia dito, Pangulong Marcos susuporta kami sa'yo. At ang sinabi mo, hindi matutuloy ang impeachment, walang mangyayaring impeachment, that is just a waste of time. Therefore, fulfill what you are saying. Therefore, use your influence para hindi gumalaw ang impeachment mula sa Kamara. It is also a challenge. Sa tingin ko ito pananaw ko po ito. Challenge ito na how strong ang ating presidente. Kasi ngayon, mantakin mo, sinabi na niya, walang impeachment, dapat hindi yan kasi unimportant yan, bla bla bla. And yet, pinababayaan sa baba o sa House of Representatives na gumalaw yan. Tandaan po natin, wag na po tayo maglokohan, wag na po tayo maggaguhan na independent ang Kamara sa executive o ang legislative independent sa executive. Malaking katarantaduhan po yan. Kahit kanino nyong itanong na political analyst o kahit kaninong
media personality nyo itanong o kahit sino man, hindi totoo yan. Yan o ay nasa papel lamang. Pero hindi gagalaw ang kamera nang walang basbas ng Malacanang. Kaya nga, di ba, sabi nga ho ni Panelo, ni Attorney Panelo, sinasabi niya, yung statement ni Marcos na yan po ay para lamang masabi na hindi siya ang mastermind o hindi siya ang utak ng impeachment. Naguhugas kamay, ika nga. Ngayon, mga kababayan, dahil sa binitawan ng iglesia, malalagay ngayon sa alanganin si Pangulong Marcos. Kailangan niyang panindigan yung sinabi niya. Kasi alam naman po natin ilang instances na nagsasalita siya at iba ang nangyayari sa ground. Kasi nga, may mga hindi sumusunod sa kanya. Lalong-lalo na dyan sa kamera. Kasi yan din ang sinabi niya sa ICC. And yet, bakit dire-diretso ICC? This time, he has to stand up sa kanyang sinabi. Or else, eto yun kaya nga ang ganda ng bitaw ng INC. Or else, para niyang binali sa harapan ng lahat ng taong bayan, lalong-lalo na sa INC, yung kanyang binitawan na wala dapat impeachment. Na hindi dapat magtagumpay o mag-push through ang impeachment. Kaya nga ako naniniwala na yung mga kaganapan ngayon dapat nating manmanan. Kasi ngayon, nagkaroon daw ng matinding pagpupulong sa Malacanang ang Kamara at si Marcos. Bigla-bigla ito Kung independent sana talaga, kung totoong independent ang Kamara sa Malacanang o sa executive branch, wala nang ganyang pagpupulong-pulong po na yan. Alam naman po natin kung sino ang nagbasbas, kung sino yung binasbasan ng presidente na maging speaker, yun ang nagiging speaker. It only happened once na nagkaroon ng independent ang Kamara, which is yung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Yung kanyang piniling speaker na patalsik Di ba? Nung panahon ni Gloria at saka ni Alvarez, doon lang nagkaroon ng independent. At the same time, yun daw, may galaw pa ng ni BP Sara Duterte nung time na yun. So, ibig sabihin, kahit pagbali-baligtarin mo istorya, kahit paulit-ulitin pa nila sabihin na independent ang Kamara, malaking katarantaduhan yun. Tanga lang ang maniniwala doon. Hindi, walang biro. Tanga lang ang maniniwala na independent ang Kamara sa galaw ng Malacanang. Ayun ang totoo. Kaya nga ngayon, dahil sa pronouncement ng Iglesia ni Cristo, malalagay ngayon si Pangulong Marcos sa estado na kung saan ikaw ba may hawak ng bansa natin o si Romualdez? Yan. Kaya sabi ko sa inyo, napakaganda ng ginawa ng Iglesia. Napakaganda ng ginawa ng Iglesia dito. Ito turning point ito mga kababayan. Ito yung sinasabi nating talagang galaw na hunan Diyos itong nangyayari na ito. Ito kasi alam nyo kahit anong kahit anong alam mo yon, bomba ng rally sa EDSA, sa veterans, so whatsoever, hirap na hirap, aminin po natin. Hirap na hirap. Bakit to kanyo? Maraming factor. Hirap na hirap po mga Pilipino ngayon sa pagkain, sa pagtatrabaho, kaya hindi sila maka-attend doon. Marami din po sa mga kababayan natin, OFW. Kaya nga nagpapadala na lang po ng mga inumin at saka pagkain. Hirap na hirap po. May mga pumupunta, nagbi-build up ang crowd, pero aminin na po natin, nahihirapan. Bakit kanyo? Kasi nga, sabi nga ni BP Sara Duterte, ang hirap ng buhay ngayon. Para mawala ka ng isang araw sa trabaho mo or to spend time doon, talagang napakahirap. Di ba ho? Yan ang katotohanan. Pero dahil sa banat ng Iglesia ni Cristo ngayon, tapos sana, eventually, magkaroon talaga ng isang united stand na
pumoprotekta sa ating Vice Presidente, ito po ay magandang galaw. Kasi dito talaga natin malalaman kung, Mr. President, are you still in control of our country or si Romualdez na? Kasi nga, ngayon nga lang makikita ninyo, tila nag-loyalty check. Ipapakita ko sa inyo, ha? Ito, ayan, ayan. Ayan, di ba? Para kang, kasi itong mga nakaraang araw, alam naman po natin na si Pangulong Duterte nanawagan. Di ba? Nanawagan po siya. Nanawagan po siya na magkaroon po ng pagsusuri ang ating kasundaluhan, ang ating AFP, na hanggang kailan daw kayo magsisilbi sa adik na presidente. Yan ang binitawan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya umugong kaliwat kanan ang kudita. Umugong kaliwat kanan ang pagkakausap di umano sa AFP. Tapos, bigla-bigla ang etong si Romualdez. Si Romualdez po, hindi si Pangulong Marcos. Bigla-biglaan itong si Romualdez nagpatawag ng meeting. At, alam mo ko ano? Dinagdagan ng 350 pesos ang allowance ng bawat sundalo kada araw. Alam mo mga kababayan, maganda yun. Maganda yun, pero ang tanong tuloy ng ating mga kababayan is, iyan ba ay one way of sinusuhulan ang ating mga sundalo para sila po ay manatili na tapat sa gobyernong ito? Yan ho ba'y hakbang ng panunuhol? Yan ho ang tinatanong ng taong bayan eh. Kasi, pambihira, 350 lang ang suhol. Hindi natin alam, di ba? Ako, kayo ho magsabi, yang bang 350 na yan, yan ba ay isang panunuhol? O wala lang? Bigla lang, out of nowhere lang. Out of nowhere lang, biglang nagtaas sila ng budget. Ano sa tingin ninyo? Komento kayo dyan. Panunuhol ba yan o yan ay normal lang na hakbang? Although it is legal. Ika nga, legal naman yan. Yang ginawang hakbang na yan kasi siyempre isa sa batas yan na madadagdagan ng sahod. Kaya lang, napaisip ako. Napaisip lang ako Ito, naisip ko lang. Hindi po ba ang dapat gumawa niyan at magsabi niyan ay ang Pangulo? Kasi, as far as I remember, ang Commander-in-Chief ng AFP ay walang iba kung hindi ang Pangulo, hindi ang Speaker. Although, again, dapat inaaproba ng Kamara yung mga budget, pero tandaan natin, ganito ang paraan ng pag-angat ng budget ng kahit sinong departamento. Magsisimula yan sa Department of Budget and Management. Kaya nga DBM yan eh. DBM magsisimula yung proposal. At sino mag-uutos doon sa DBM? Si Speaker ba? Ewan ko ngayon. Pero dapat nag-uutos doon ay ang Pangulo. DBM Secretary, gusto ko madagdagan ng budget ng mga AFP. Hanap ka kung saan mo mahahanap yan. Kaya nga sila budget management eh. Hahanapan nila ngayon. Ito. Sige, pag dinagdagan natin ng 350 yan, time is ganito, time is ganyan, magkakaroon ng ilang bilyon, hanapin natin kung saan natin makukuha yon. Yun ang trabaho ng Department of Budget and Management. Sino nagutos? Presidente. Ngayon, anong trabaho ng Kamara? Ipipresenta ngayon ng DBM yun. Yung budget ng AFP. At aaproban lamang ng pangkalahatan. Hindi lamang po Kamara, pati po Senado. Both houses, ika nga, i-aaproban nila yon. Ang magtataka ka, isa lang ito si Romualdez. Bakit siya ang tila nagbigay ng budget na yan sa AFP? Diba?
Sandali. Baka naman hindi tayo na-inform na may bago ng Commander-in-Chief. Gago! Hindi isipin nyo lang na mabuti yung sinasabi ko ha. Isipin nyo na mabuti. Di ba ho? DBM dapat manggagaling sa presidente manggagaling yung budget eh. Di ba? O tapos ipopropose. Hindi lang ho sa kanya ha. Tandaan nyo, buong Kamara yan at buong Senado. O, bakit siya ang namumuno? Siya nandyan. In other words, Pilipinas, hindi po niya trabaho yan. Trabaho po yan ng presidente ng Pilipinas. Unless nga, na hindi tayo na-inform na may bago ng presidente. Gago! Kaya tuloy, yung ilang mga kababayan natin ang naiisip, ito ba'y panunuhol? Or baka naman loyalty check. Check. Check pala, check. Sorry. Iba pala yung loyalty check. Maging loyal ka pag may checking kapalit. Iba yun. Ito po, Gago! loyalty check. Okay? Baka naman loyalty check to. Check as in check ha. Hindi ho yun check as in check. Magkaiba yun. Okay? Iba ho yung loyalty check tsaka sa loyalty check. Magkaiba yun. Unless may loyalty check talaga na nagaganap. Hindi natin alam. Wala akong alam. Pero as far as I know, loyalty check ba yung ganyang ginagawa nila? Di ba? Kasi nga, may umuugong sa tabi-tabi na nilo-loyalty check daw yung mga kaalyado ng presidente. Hindi kasi magugulat ka eh. Bigla-bigla na lang may mga ganyang meeting. Pumunta rin dyan sa Malacanang yan. Bigla-biglaan nagkaroon ng command conference. Di ba ho? Ito pa matindi. Para lang kung sa kaalaman ninyo kung ano nangyayari. Kasi nga, mantakin nyo if this is not important at all, tulad na sinasabi ni Pangulong Marcos, Sara Duterte is unimportant. Kasi alam nyo, meron akong nadidinig na sa pali-paligid, alam mo naman, maraming ang chismis ay may pakpak yan eh. Minsan may ek-ek din. Hindi, totoo ang chismis eh. May naririnig-rinig tayo na marami daw nagalit doon sa pinayagan ng Kamara na tila minamanipula ng mga komunistang grupo ang galaw ng Kamara. Ewan ko kung totoo ito. Nadinig ko, lalong-lalo na yung kaninang wala lang kasi akong picture. Sige, papakita ko yung picture. Kasi kanina merong nangyaring pagsampa ng itong mga makabayan black. Nagsampa ng impeachment dito proceedings itong case kay BP Sara Duterte. At grabe ho, pag tiningnan nyo yung itsura nila, sabi ko, ay grabe naman. Pakita ko sa inyo, ha? At ang balita ko lang, maraming na-disappoint na mga kapulisan at sundalo dito sa picture na ito. Eto, pakita lang natin. Ayan. Mantakin mo, yung mga kaalyado nito, yung mga kasamahan nila, yan po ang nilalabanan ng AFP at ng mga pulis. And yet, they are all standing in front of the seal of the House of Representatives. Kaya nga ang tanong ng iba, bakit nakapasok na itong grupo na ito sa loob ng Kamara? Bakit tila sila ang nagdidesisyon at kumakamada sa galawan ng Kamara? Ang tanong nga dyan, mga kababayan, ito. Sa tingin ninyo, makakagalaw itong mga ito? Papayagan ito makapasok na ito sa higpit ng seguridad sa Congress? Lalong-lalo na yung kanilang matikas na Secretary General at saka yung kanilang Sergeant at Arms?
Sa tingin ninyo makakapasok ito mga ito ng walang basbas ng pinuno nila? Sino? Si Romualdez? Hindi ho. At dahil po dyan, may mga bali-balita tayo, maraming na-disappoint. Maraming nainis na mga sundalo, opisyal ng AFP. Eto, kwento lang naman sa akin to. Hindi ako sure kung totoo ito. Di umano, nagalit sila nung nakita nila itong picture na ito. Nagtaka sila, bakit? Bakit nangyayari ito sa Pilipinas? Yan kaya ang dahilan kung bakit tinipo ni Romualdez itong mga ano natin? Hindi ko po alam Hindi ko alam. Kasi, again, ayan ay naririnig ko lamang na kwento. Kwento-kwento sa tabi-tabi, sa kanto, sa mga nagiinuman dyan kay Pedro at kay Juan. Nakita ko na. Nag-usapan, pare. Yung mga apir ng apir, pare. Paglasing na, alam mo ba, pare, ganun. Hindi ko alam kung gano'n ang nangyayari. Pero ito ang sigurado natin. Ito ang sigurado. Ano ho yung sigurado na yon? Ito, panoorin ninyo. Namataan ngayong gabi sa compound ng Malacanang ang ilang sasakyan ng mga kongresista at sitwasyon doon tinututukan live ni Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Emil, dumating ang maraming kongresista dito sa Palasyo ng Malacanang ngayong gabi. Naku. Dakong alas 6 nga kanina nang may makita tayong mga bus, 4 na bus ito na may markang House of Representatives at papasok sila dito sa Palasyo ng Malacanang. Bukod pa riyan, ang ilang mga pribadong sasakyan na may plakang 8 na para sa mga sasakyan ng mga kongresista. Grabe. Agad dating tinanong ang Presidential Communications Office o PCO kung anong meron para saan ang malaking pagtitipong ito. At lalo't nataon ito sa gitna ng mainit na usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano daw Pero yun? mabilis sa paglilinaw ng PCO, itong pagtitipong ito raw ay fellowship sa Wow. pagitan ng Office of the President at mga miyembro ng House of Representatives at ito raw ay matagal nang nakaschedule. Nauna nang sinabi ng Pangulo, hindi siya pabor sa impeachment dahil kakain Alam ko na yan Sabi ko na alam ko na yung magiging dahilan nila Matagal na yan. Yeah. Alam na. Asyos, pabirang buhay ito. Hindi naman tayo pinanganak kahapon Alam na natin yan na magiging dahilan. Gago! amang daw ito ng oras ng Kongreso at wala rin namang maidudulot na maganda sa buhay ng mga Pilipino. Emil, patuloy tayong kumakalap ng iba pang impormasyon at detalye tungkol Akala ko ba bawal na gumamit ng 8? Kanina nga, meron na namang bida-bida na kasabay ko dyan sa EDSA. May mga blinker pa. Ano, ikaw si Speaker? Kasi ang alam ko, Senate President lang at Speaker of the House ang pwedeng gumamit niyan. Bakit kayong mga walang kwentang 8-8 dyan, gumagamit na? Yan na talaga ngayon ang siga-sigaan mga congressman nagaganap na fellowship dito sa Malacanang ngayong gabi. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Grabe ho. Eto, alam nyo mga kababayan, etong nangyaring, pakita lang natin, yung 8-8 na yan, malaking pagtitipon. Okay yan. Para sa akin, okay yan. Kasi eto yan Kita ninyo nanawagan ng iglesia. Biglang nagkaroon ng pagtitipon-tipon. Na-pressure kaya ang ating presidente na kausapin itong kamera at sabihin, hoy, wag nyo na ituloy yan. Mayayari ako ng iglesia. Na-pressure kaya siya? Malalaman natin ngayon. Kasi, yung meeting na yan, it only means one thing. The president is the one controlling what is happening sa kamera. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Yun na ho yun. Kaya nga may fellowship na ganyan Kaya nga may ganyan May instruction ang Pangulo. Ang tanong, ang instruction niya ba ay tigilan yung impeachment o ituloy ang impeachment? Ngayon, pag itinuloy ng Kamara ang impeachment, it only means yun ang gusto ni Marcos. Kasi miniting niya Pero pag hindi natuloy yung impeachment, ibig sabihin, natakot to ang Malacanang sa galaw na gagawin ng Iglesia ni Cristo.
So, whatever the result will be, maglalabas lamang ng katotohanan sa nangyayari sa ating bayan. Yun na ho yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang ganda ho ng ginawa ng Iglesia ni Cristo dito. Apakagandang galaw ho nila ito. Ako talaga, natutuwa ako sa ginalaw nyo. Perfect yan. Maganda pa nga niyan talagang magsanib ang Iglesia ni Cristo at ang KOJC para ho maayos ang bayan natin. Bumoto ho ng mga matitinong senador. Sana ako, kasi alam nyo, if there is one thing na sana suportahan talaga ninyo ay si Pastor Kibuloy. Kasi yan, ipupush niya talaga yung kalayaan sa relihiyon eh. Kasi kitang-kita naman po natin yung ginawa sa kanila, talagang mantakin mo, pinasok yung katedral nila. Sabi ko nga, gawin nyo sa iglesia yan. Sigurado magagalit ang iglesia. Bakit ginawa sa KOJC? Di ba ho? Yan ay no-no. Di ba? Mantakin mo. Ito na lang din. Mantakin mo, kunwari hindi ko alam kung anong tawag, mosque. Yun sa mga Muslim. Pasukin ng mga pulis yung mosque. Di ba? Yan po'y paglalapastangan sa relihiyon. Paniniwala ng isang tao. Lalong na kung kinukonsider ho nilang holy ground yun. Ganun ang ginawa sa KOJC. Kaya nga isa yan sa ipaglalaban ni Pastor Kibuloy. Yung matinding parusa sa religious freedom ho ng mga Pilipino. Dapat to malaya ho talaga ang Pilipino dyan. Kasi ngayon wala na eh. Pag ikaw kumontra, kasi alam naman natin, kumontra po ang KOJC kay Marcos at ang pamamahala ho ni Romualdez. Kaya ho sila na ganyan. Di ba? Kaya nga, alam mo, natutuwa ako dahil this time, itong iglesia ho ay nagbigay din ho ng pahayag. Matinding pahayag. Actually, pangalawa na ho ito eh. Yung unang pahayag nila that they are against PI. Yung People's Initiative ni Romualdez. Against sila doon. Naalala ko yan. At, tingnan ninyo, tumigil. Diba? As in, wala, nasuplak. This time, they are against the impeachment of the Vice President. Malaking parte ang ginagawa ng iglesia sa ating bayan. And ako, I'm really, really happy na tumatayo kayo. Again, hindi naman po natin gusto na ayoko po isipin kagad na kinampihan. Oo, ko doon, naniniwala ako doon na talagang ayaw nila ma-impeach si BP Sara Duterte. Pero gayon pa man, ang maganda kasi dito, ibalik natin yung real issue na hindi nagagawa ng mga public servant natin. Yung mga public official na kesa pinagtutuunan yung kahirapan, pagtaas ng presyo ng bilihin, paglustay ng pera ng gobyerno, mantakin mo walang proyekto na gagawin. Lahat itutuloy lang yung kay Duterte. Wala hong bagong proyekto ngayon. Ano pa? Walang pera para sa disaster. Mantakin nyo, inamin na walang pera. Asa napunta pera? Yan nga yung dapat tinatanong. Hindi yung confidential pa. Alam nyo na nga confidential, tinatanong nyo pa in public. Kasi, eto nga sabi ko nga magkano lang yung confidential pa na sinasabi nila na kay BP Sara Duterte? 250, 300. Iba-iba kasi yung lumalabas sa balita Pero alam nyo ba kung magkano ang sa presidente? 4.5 billion. Hindi tinatanong yun. I respect that because it is a confidential fund. And it must be used. Diba? Para ho sa proteksyon ng ating bayan. I do not question that. Kaya lang, yung bang ihiwalay mo, ano mo lang, in other words, ang kini-question mo lang ay iisa, yung pang hindi ganun kalaki na confidential fund, doon pa lang malaking katarantaduhan na yun Hindi talaga sila for the truth. They are to destroy the image of BP Sara Duterte. At naging naging, alam mo yun, isang malaking
piyesta, katatawanan na yung nangyayari. Di ba? Napanood ko nga yung interview ni dating ombudsman na si Conchita, di ba? Ni Ma'am. Alam mo, pinanonood ko 'yun. Ano ito Pinklawan to nun, dilawan ito nun. Oh. Pero kahit siya, natatawa na lang dun sa Quadcom Kasi alam naman po natin, katawa-tawa na ang ginagawa ng Quadcom. Katawa-tawa na, wala na pong kwenta, nauubos na. Mantakin mo tuwan-tuwa pa sila, Quadcom yun. Ibig sabihin, 4 na komite. Mantakin mo, 4 na komite ang nakafocus para lang siraan ng mga Duterte. Para lang i-impeach si VP Sara Duterte. VP, hindi pa. Baka mamaya Madan Fernando. VP. Di ba? Yung 4 na komite na yun, nakalaan lang to destroy VP Sara Duterte. Mantakin mo. Ang laking waste of time, waste of resources, and especially waste of money. Just to bring down the image of VP Sara Duterte. That's why etong call ng iglesia, panalo ho ito. Palakpakan natin. Alam nyo, nakakatuwa. Nakakatuwa ho ito mga pangyayari na ito. At meron pa ho tayong isang balita na ibabalita sa inyo. May balita ako. Alam nyo kung ano? Susundan ko sa isang video. Pero yung balita na yun, ipapatawag daw. Di umano. Allegedly. Baka. Si Maris Racal sa Quadcom. Gago! Pag-uusapan natin yan sa susunod na video natin. Yung issue ni Maris Racal at ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Pag-usapan natin yan. Okay?